Laila, I'll be honest with you. Kailangang maoperahan ka agad ang nanay mo bago pa lumala ang tumor niya sa utak. Nanginginig ang mga kamay ni Laila habang nakatitig sa doktor. Para bang biglang huminto ang mundo niya. Tumor? Parang echo ito sa isip niya. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw pero hindi niya matanggap. Dok, wala na bang ibang paraan? Halos pabulong niyang tanong. Malungkot ang tingin ng doktor. May mga gamot para pabagalin ang paglaki ng tumor. Pero hindi nito kayang tanggalin ang ugat ng problema. Kailangan ng agarang operasyon. Napakurap si Laila. Pilit na nilulunok ang umakyat na kaba sa kanyang lalamunan. Gaano po ito ka-urgent? Mahalaga na magawa ang operasyon sa loob ng susunod na 2 linggo. Kung hindi baka lumala ang kondisyon niya at maging mas delikado ang operasyon. 2 linggo lang. Napalunok siya. Magkano po bang kakailanganin, Dok? Napabuntong hininga ang doktor. 250,000, Laila. Parang biglang nanikip ang dibdib ni Laila. Halos hindi siya makahinga. Napakalaking halaga nito. Napatingin siya sa salamin sa tabi ng opisina ng doktor at sa refleksyon niya, nakita niya ang isang babaeng walang ideya kung papaanong haharapin ang sitwasyong to. Wala siyang ganitong kalaking pera. Wala siyang ipon. Wala siyang maaasahan. Pero kailangan niyang humanap ng paraan para sa nanay niya, para sa tanging pamilya niyang natitira. Matapos ang ilang segundong katahimikan, tumingin siya ng diretsyo sa doktor. Kailangan ko lang po ng oras, Dok. Gagawin ko po ang lahat. Okay, Laila. Tugon ng doktor saka umalis sa harap niya. Habang naglalakad palabas ng ospital, ang bawat hakbang ni Laila ay mabigat. 2 linggo. Napakalaking halaga. At walang kasiguraduhan kung saan siya kukuha ng pera. Napatingin siya sa kanyang cellphone. Mahigpit na nakahawak dito. Maraming pangalan sa contacts niya pero sino ba sa kanila ang pwede niyang lapitan? Wala. Walang pamilya. Walang matalik na kaibigan na may kakayahang tumulong sa kanya sa ganitong kalaking problema. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Napatigil siya at nagpakawala ng malalim na hininga. Saka ipinikit ang mga mata. Papaano na ngayon? Wala siyang ibang choice. Mabilis siyang nagdial ng numero sa kanyang telepono. Ilang ring lang at may sumagot. Who's this? Isang pamilyar na boses ang nagsalita. Si Jackson, ang may-ari ng isang high-end bar sa Menjola na dati niyang pinapasukan. Ang lalaking matagal na niyang iniiwasan. Pero ngayong desperado na siya. Wala na siyang ibang magagawa kung hindi ang harapin muli ang lalaking minsan niyang pinangako ang hindi nababalikan. Humigpit ang hawak niya sa cellphone. Pilit pinapalakas ang loob. Ako ito, si Laila. Kailangan kitang makita eh. May pabor akong hihingiin. O sige, alam mo naman kung saan ako makikita. Ibinaba ni Laila ang tawag at nagtungo sa high-end bar. Mula sa labas ay nakatayo siya at naghihintay. Maliwanag ang neon lights. Pero para sa kanya, parang hindi ito sapat para alisin ang dilim sa kanyang isipan. Hanggang isang itim na sports car ang pumarada sa harapan niya. Bumukas ang pinto at bumungad ang isang lalaking naka-black suit. Matangkad, may matalim na titig at may bahid na bahaging mapanganib na ngiti sa labi. Laila! Anya, kaswal na sumandal sa pinto ng sasakyan. Ang tagal nating hindi nagkita. Tumikim siya. Pilit itinatago ang kaba. Wala akong oras para sa small talk, Jackson. May kailangan ako sa'yo. Kumunot ang noon nito pero nanatiling nakangiti. Straight to the point Gusto ko yan. Tumango ito sa direksyon ng sasakyan. Sakay. Nag-aalangan siya pero wala siyang ibang choice. Sa loob ng sasakyan,
Tahimik lang siya habang binabaybay nilang madilim na lansangan. Ilang minuto ang lumipas bago nagsalita si Jackson. So, sabihin mo, anong pabor ang hinihingi mo? Huminga ng malalim si Laila. Kailangan ko ng ₱250,000. Saglit na katahimikan ng namayani. Tumingin si Jackson sa kanya. Ang mga mata nito'y puno ng interes. Malaking halaga yan, Laila. Alam niyang hindi ito magiging madali pero wala nang atrasan. May sakit ang nanay ko eh. Kailangan niya ng operasyon sa loob ng 2 linggo. Alam kong may pera ka, Jackson. Kaya kitang bayaran. Kahit papano. Tumawa ito ng mahina. Bayaran? Sa tingin mo, interesado ako sa pera mo? Umiling ito. Pero may ibang paraan para makabawi ka. Nanlamig ang katawan niya. Anong kapalit? Lumapit ito sa kanya. Bumaba ang boses. Sure ka bang kaya mong gawin ang trabahong ibibigay ko? Napatingin siya rito. Nag-aalangan. Anong klaseng trabaho? Humilig si Jackson sa upuan. Sinipat siya mula ulo hanggang paa. Ang trabahong kinaayawan mo. Mabigat ang bawat segundo ng katahimikan. Alam niya ang ibig sabihin nito. At alam niyang delikado to. Pero kapag iniisip niya ang nanay niya, wala siyang ibang pagpipilian. Humigpit ang kamao niya. Anong kailangan kong gawin? Meron akong kaibigan na nangangailangan ng babaeng magpapaligaya sa kanya ngayong gabi. Sambit ni Jackson. Napatigil si Laila. Nanlamig ang kanyang katawan sa narinig. Tinitigan niya si Jackson. Pilit iniintindi kung seryoso ito o sinusubukan lang siyang guluhin. Pero nang makita niya ang bahagyang ngiti sa labi nito, isang mapanganib, mapaglarong ngiti. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Kailangan mo lang siyang samahan ngayong gabi. Dagdag pa ni Jackson. Nakatitig sa kanya na parang ini-evaluate ang bawat galaw niya. Walang pilitan. Wala akong sinasabi na gawin mo ang ayaw mo. Pero kung gusto mong makuha ang ₱250,000 mo, ito ang pinakamabilis na paraan. Mabigat ang dibdib ni Laila. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pero hindi niya ipinakita ang takot. Tumingin siya ng diretsyo kay Jackson. Ipinanatili ang kanyang composure. Hindi ako bayaran. Napangiti si Jackson. Pero sa likod ng ngiting yon, may nakatagong pagsubok. Alam ko. Kaya nga ikaw ang inaalok ko ng deal na ito eh. Dahil alam kong may utak ka, Laila. Hindi kita pinipilit. Pero kung may ibang paraan ka para makakuha ng ₱250,000 sa loob ng 2 linggo, go ahead. Walk away. Tahimik ang loob ng sasakyan. Tanging ang marahang na ugong ng makina ang maririnig. Huminga ng malalim si Laila. Tumitibok ng malakas ang kanyang puso. Alam niyang delikado ito. Pero iniisip niya ang nanay niya, ang ospital, ang tumatakbong oras. Tumingin siya kay Jackson. Sino siya? Lumalim ang ngiti ng lalaki. Good girl. Nagsimulang magmaneho si Jackson patungo sa kung saan. Alam niyang mali ito, pero sa mundong ginagalawan niya ngayon, wala nang tama o mali. Ibinaba si Laila sa isang mamahaling hotel sa sentro ng lungsod. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Naka-black na dress siya. Simple pero eleganteng tignan. Hindi niya gustong magmukhang desperada pero alam niyang kailangan niyang ipakita na kaya niyang dalhin ang sarili niya. Room 1908. Ito lang ang text na natanggap niya mula kay Jackson. Walang pangalan, walang detalye. Pero alam niyang ito na yon. Huminto siya sa harap ng elevator. Pinindot ang button at naghintay. Napatingin siya sa sarili sa refleksyon ng metal. Isang babaeng puno ng kaba pero pilit nagpapakatatag. Para kay mama. Bulong niya sa sarili. Dumating ang elevator. Pumasok siya. Saka pinindot ang floor number. Habang papalapit ang numero sa 19, lalo siyang kinakabahan. Breathe, Laila. Kaya mo to.
Pagdating sa tamang palapag, bumukas ang pinto. Tahimik ang hallway. May mamahaling carpet at mabangong amoy ng mamahaling pabango. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang pintong may numerong 1908. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Ilang segundong lumipas bago ito bumukas. At doon niya unang nakita ang isang lalaking matangkad, maputi, matipuno, naka-white shirt. Bahagyang nakabukas ang unang 2 botones. Ang buhok niya ay neatly styled at ang matatalas niyang mata ay agad na sumuri kay Laila mula ulo hanggang paa. "Laila?" tanong niya. Malamig ang boses. Tumango siya. "Ako nga." Ngumiti ang lalaki pero hindi niya mabasa kung anong uri ng ngiti yon. Kung ito ba'y totoo o may tinatagong intensyon. "Come in." Dahan-dahang pumasok si Laila. Pilit itinatago ang kaba. Pagkapasok niya, napansin niyang maluwag ang suit. May malaking bintanang tanaw ang city skyline. Isang eleganteng bar sa gilid at isang king-sized bed sa gitna ng kwarto. Lumingon siya sa binata na kasalukuyang nagsasara ng pinto. "By the way, I'm Felix." Anya habang dumiretso sa bar at nagbuhos ng whiskey sa isang baso. "So, sinabi ba ni Jackson sa'yo kung bakit ka nandito?" Nag-aalangan si Laila. "Sinabi niyang kailangan mo ng kasama ngayong gabi." Napangiti si Felix. Tila aliw sa sagot niya. "Tama nga naman." Inabot niya ang baso kay Laila pero hindi ito tinanggap ng dalaga. "Simpleng tanong, Laila." Umupo si Felix sa sofa. Pinagmamasdan siya ng mabuti. "Alam mo ba talaga kung anong pinasok mo?" Nanatili siyang nakatayo, hindi makasagot. Alam nga ba talaga niya? O desperasyon lang nagtulak sa kanya rito? Ramdam niya ang bigat ng titig ni Felix na para bang sinusuri ang bawat kilos niya. Ang tensyon sa pagitan nila ay kasing bigat ng hangin sa loob ng silid. Inilapag ni Felix ang basong may whiskey sa lamesa at tumikhim. "Mukhang kinakabahan ka." Itinaas ni Laila ang kanyang baba. Pilit ipinapakita na hindi siya natatakot. "Wala akong dahilan para kabahan." Napangiti si Felix. Mabagal siyang tumayo mula sa kanyang kinaupuan at lumapit ng bahagya. "Sigurado ka?" Hindi siya umatras. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. "Didiretsuhin na kita, Laila," sabi ni Felix. Nakapamulsa ang mga kamay. "Hindi kita tinawag dito para sa iniisip mo." Kumunot ang noo niya. "Anong ibig mong sabihin?" Bahagyang natawa si Felix. "Sa tingin mo ba, nagbabayad ako ng ganito kalaking halaga para lang sa isang gabi ng aliw?" Bahagya siyang yumuko. Inilapit ang mukha kay Laila. "Hindi ko kailangan yun. May gusto akong iba." Nagpigil ng hininga si Laila. Hindi niya gusto ang paraan ng pagsasalita ni Felix. Sobrang kumpiyansa. Parang alam niyang hawak niya ang sitwasyon. "Anong gusto mo?" tanong niya. Bahagyang naninikip ang dibdib. Tumayo ng diretso si Felix saka naglakad papunta sa may bintana. Nakatingin sa city lights sa labas. "Jackson told me about you. You're smart, mabilis mag-isip, feisty." Lumingon ito sa kanya. Ang mga matay puno ng misteryo. "I need a woman na magbibigay sa akin ng isang anak para maging tagapagmana ko. You need to get pregnant with my child." Nandigas si Laila sa narinig. Parang biglang naging masikip ang silid. "Did I heard it right?" Tinitigan niya si Felix. Naghahanap ng kahit anong senyales na nagbibiro lang ito. Pero seryoso ang mukha ng lalaki. Walang bahid ng paglalaro. "Ano?" Halos pabulong niyang tanong. Umupo si Felix sa gilid ng sofa. Kinuha ang basong may whiskey at uminom bago muling nagsalita. "I need an heir. Someone to inherit everything I built." "Bakit ako?" May bahagyang pag-aalinlangan sa tinig niya. Ngumiti si Felix. "Dahil ikaw ang perfect candidate. Wala kang koneksyon sa mundo ko, kaya walang magtatanong. At higit sa lahat, tumayo ito't lumapit sa kanya.
Malapit na halos maramdaman niya na ang init ng katawan nito. May kailangan ka sa akin. Napasinghap si Laila. 250,000. Napalunok siya. Totoo nga, desperada siyang makuhang perang yon para sa kanyang ina. Pero, ang kapalit nito? Napalunok siya. Pinipilit ang sarili na mag-isip ng malinaw. Gusto mong magdalang tao ako para sa'yo? Tumango si Felix. Hindi inaalis ang titig sa kanya. At kapalit nito, bibigyan kita ng perang kailangan mo. Hindi lang 250,000. Mas malaki pa kung gusto mo. Muling nanahimik ang silid. Ramdam ni Laila ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ba ang sagot sa problema niya? Pero kaya ba niyang gawin ito? Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Babayaran kita ngayon din. Once na may mangyari na sa atin. At pagkatapos? Kapag naisilang mo ng bata, tapos na ang usapan natin. Wala kang obligasyon. Wala kang pananagutan. Nagtagal ang tingin nito sa kanya. Malaya ka na. At may bonus pa na pera to start a new life. Laila clenched her fist. Alam niyang mali ito. Alam niyang hindi niya ito naisip kahit kailan. Pero sa harap ng desperasyon, minsan wala kang ibang pagpipilian. Tumingin siya kay Felix. At papaano kung tumanggi ako? Napangiti si Felix. Tila alam na niyang sagot. Then you can walk away. Pero tanungin mo ang sarili mo, Laila. Ilang araw na lang bang natitira sa nanay mo? 2 weeks. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Hindi ito patas. Pero kailan ba naging patas ang buhay? Hinawakan ni Felix ang baso at muling uminom. Think about it. Pero kung tatanggapin mo ang deal, we start tonight. Sige, pumapayag ako. Tugon ni Laila sa kanapalunok. Saglit na katahimikan ang bumalot sa silid matapos bigkasin ni Laila ang kanyang sagot. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang aasahan mula kay Felix. Pero ang nakita niya sa mukha nito ay hindi sorpresa, kung hindi kasiyahan. Ngumiti si Felix. Isang ngiting hindi niya mabasa. Good! Napalunok si Laila. Ramdam ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung tama ba ang desisyong to pero wala na siyang atrasan. Dahan-dahang lumapit si Felix sa kanya. Gusto kong malinaw ang lahat, Laila. Tumango siya. Anong gusto mong pag-usapan? Kapag nagdalang tao ka na, lilipat ka sa isa sa mga bahay ko. I'll take care of everything. Medical needs, seguridad, pera. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Ang kailangan mo lang gawin ay siguraduhing ligtas ang bata. Napalunok si Laila. Muli siyang natahimik. Napapikit siya saglit. Iniisip kung papaanong haharapin ang lahat ng ito. Pero isa lang ang sigurado. Para sa nanay niya, handa siyang gawin ng kahit na ano. Kinuha ni Felix ang isang baso at nilagyan to ng alak saka lumingon sa kanya. Gusto mo? Tanong ni Felix. Umiling siya. Hindi niya kailangan ng alak para mapanindigan ang desisyong ginawa niya. Nakita niya ang bahagyang ngiti ni Felix. Matapang ka, sabi nito sabay lagok ng kanyang inumin. Gusto ko yan. Mabagal na lumapit sa kanya at hindi inaalis ang titig. Napalunok si Laila pero hindi umatras. Tumayo si Felix sa harapan niya. Halos magkalapit na ang kanilang katawan. Itinaas nito ang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Banayad ngunit may halong pagsubok. Sigurado ka na ba sa desisyong ito? Tanong nito. Mababa ang tinig. Halos isang bulong lang. Tumitig siya sa binata. Malalim, mapanganib pero hindi niya maikakaila ang pagnanasa sa loob ng mga iyon. Alam niyang wala na siyang aatrasan. Sigurado na ako. Mahina niyang tugon. Isang mapanganib na ngiti ang lumitaw sa labi ni Felix. Bago niya inilapit ang mukha at dahang-dahang inilapat ang labi sa kanya. Mainit, mabagal, pero puno ng intensyon. Ramdam ni Laila ang kamay nito na dumaan sa kanyang bewang.
Marahang hinihila siyang palapit. Sumunod na lang ang katawan niya. Hinayaan ng sarili na mahulog sa init ng sandali. Nagising si Laila sa banayad na sikat ng araw na dumaan sa malalaking bintana ng hotel room. Sandali siyang naghintay. Hinayaan ng sarili na bumalik sa realidad. Sa loob ng ilang segundo, parang hindi niya maalala kung nasan siya. Hanggang sa lumingon siya sa kaliwa. Doon nakita niya si Felix, mahimbing na natutulog. Ang isang braso ay nakaunan sa kanyang noo. Ang kanyang katawan ay bahagyang nakalantad mula sa kumot. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat ng nangyari kagabi. Ang halik, ang init ng kanilang katawan, ang paraan ng paghawak ni Felix sa kanya, at ang mga bulong nitong hindi niya inaasahang maririnig. Napakagatlabi siya at agad na itinaboy ang bumabangong emosyon sa kanyang dibdib. Hindi ito tungkol sa damdamin, Laila. Kasunduan lamang ito. Dahan-dahan siyang bumangon. Ingat na hindi magising ang lalaking katabi niya. Kinuha niya ang kumot at ibinalot sa sarili bago tumayo't naglakad papunta sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang lungsod na unti-unting nagigising. Mga sasakyang bumubusina. Mga taong nagmamadali sa kanilang araw. Isang mundo na parang walang pakialam sa desisyong ginawa niya kagabi. Huminga siya ng malalim. Napalingon siya nang marinig ang paggalaw ni Felix sa kama. Nakita niyang bahagyang dumilat ito at nakangiti habang nakatingin sa kanya. "Bakit gising ka na?" Mababa at paos ang boses nito. Bakas pa rin ang antok. Naghibit balikat si Laila. "Hindi ako sanay na matulog sa ibang lugar." Gumisi si Felix sa kamarahang bumangon. Hinayaan ng kumot na bumagsak sa kanyang bewang. "Well, masasanay ka rin." Napakunot noo siya. "Anong ibig mong sabihin?" Tumayo si Felix at lumapit sa kanya. Walang pakialam na wala siyang saplot. Hinila niya si Laila pabalik sa kama at bumulong sa kanyang tenga. "We're not done yet, Laila." Bago pa siya makapagtanong, muling naglapat ang kanilang labi. Matapos ang 2 araw ay nakuha na ni Laila ang kalahating milyon. Mahigpit ang hawak niya sa attache case habang naglalakad siya sa loob ng ospital. Ang puso niya ay mabilis ang tibok. Hindi dahil sa kaba kung hindi sa pinaghalong pag-asa at relief. Pumasok siya sa opisina ng doktor kung saan naghihintay ito kasama ang isang nurse. Agad siyang sinalubong ng propesyonal, ngunit maamong tingin ng doktor. "Laila, anong maitutulong ko sa'yo?" Tanong nito. Walang sabi-sabing inilapag ni Laila ang attache case sa mesa at itinulak ito palapit sa doktor. "Nandyan ang pera para sa operasyon ni Mama." Mahina niyang sabi pero puno ng determinasyon. Bahagyang napangangang doktor bago ito kinuha ang attache case at binuksan. Nang makita ang laman, tumango ito't ngumiti. "Napakagandang balita nito, Laila." "Anito?" "Maaari na nating simulan ang lahat ng kinakailangang preparasyon. I-check natin ang kondisyon ng nanay mo para masiguradong handa na siya sa operasyon." Nakahinga ng maluwag si Laila. Sa wakas ay may pag-asa na. "Maraming salamat, Dok." Mahina niyang sambit. Pilit pinipigil ang luhang namuo sa kanyang mga mata. Habang nakatayo siya ron, napagtanto niyang nagawa niya ang imposibleng bagay. Nakahanap siya ng paraan para mailigtas ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam niyang nagsisimula pa lang ang mas malalaking pagbabago sa kanyang buhay. Dahil ang kasunduan niya kay Felix ay hindi natatapos sa isang gabi lamang. 3 oras nang nakaupo si Laila sa waiting area ng ospital. Hindi mapakali. Palipat-lipat ang tingin sa malaking wall clock. Para bang bumagal ang oras. Bawat segundo ay tila isang mahabang paghihintay. Hanggang sa bumukas ang pinto ng operating room. Mabilis siyang tumayo. Hinihintay ang doktor na lumabas. Nang makita niya itong papalapit, agad niyang sinalubong ito. "Dok, kamusta po si Mama?" Napangiti ang doktor. Isang ngiting nagpatanggal sa lahat ng takot sa dibdib niya. "Tagumpay ang operasyon, Laila. Naalis na namin ang tumor. At sa ngayon ay nasa recovery room na ang nanay mo. Kailangan pa rin nating obserbahan siya.
Pero kung magiging maayos ang paggaling niya, malaki ang posibilidad na tuluyan siyang makabawi. Parang biglang gumuho ang bigat na pasan ni Laila. Napapikit siya. Hinayaang bumagsak ang luha ng pag-asa. Salamat po. Salamat. Bulong niya. Halos hindi makapaniwala. Lumapit ang doktor at marahang hinawakan ang balikat niya. Ginawa mo ang lahat para sa kanya. At ngayon, maaari na siyang magkaroon ng panibagong pagkakataon sa buhay. Tumango si Laila. Pinunasan ng luha. Alam niyang may tama ang sinabi ng doktor. Pero alam din niyang may kapalit ang lahat ng ito. Dahil sa kasunduang pinasok niya kay Felix, nagbago na rin ang takbo ng buhay niya. 3 linggo. 3 linggo ng paghihintay, panalangin at pag-aalaga sa mama niya. Habang mahimbing itong natutulog sa ospital ay sa wakas, nagising na rin ito. Nakatayo si Laila sa tabi ng kama ng kanyang ina. Hawak ang kamay nito habang pinagmamasdan ng mapayapang mukha nito. Nang marahang dumilat ang mga mata ng kanyang ina, agad na lumundag ang kanyang puso. Ma! Halos pabulong niyang tawag. Mahina pero may bahagyang ngiti sa labi ng kanyang ina. Laila! Napapikit si Laila. Pinigilan ng muling pagpatak ng luha. Salamat sa Diyos, Ma. Akala ko... Shhh! Mahina pero maingat na hinaplos ng kanyang ina ang kamay niya. Anong nangyari? Nasaan tayo? Sa ospital, Ma. Naoperahan ka. Matagumpay nilang natanggal ang tumor. Saglit na katahimikan. Kita sa mukha ng kanyang ina ang pagpuproseso ng mga sinabi niya bago lumabas ang isang mapayapang ngiti. Salamat. Salamat, anak. Napayuko si Laila. Hinigpitan ang hawak sa kamay ng ina. Hindi ko hahayaan na mawala ka, Ma. Hindi ko kinayang isipin na. Hindi na niya naituloy. Pilit niyang pinipigilan ang muling pag-iyak. Hinaplos ng kanyang ina ang pisngi niya. Punong-puno ng pagmamahal. Paano mo nagawa ito, anak? Saan ka kumuha ng ganito kalaking pera? Mabilis na bumigat ang dibdib ni Laila. Alam niyang darating ang tanong na ito. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Napatingin siya sa kanyang ina. Sa mahinang katawan nito na unti-unting bumabalik sa sigla. Kaya ko bang guluhin ang isip niya sa totoo kong ginawa? Pinilit niyang ngumiti. May taong tumulong sa akin, Ma. Bahagyang kumunot ang noo ng kanyang ina. Sino? Saglit siyang nagdalawang isip bago sumagot. Isang kakilala. Isang taong may mabuting puso. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Felix. Hindi pa ngayon. Katatapos lang kausapin ni Laila ang kanyang ina nang bumukas ang pinto ng ospital. Inakala niyang isang nurse lang ang papasok. Pero agad siyang natigilan nang makita kung sino ang nakatayo sa harapan niya. Si Jackson. Nakaputing button-down shirt ito na bahagyang nakabukas sa leeg. May hawak na pulang rosas. At may pamilyar na ngiti sa labi. Isang ngiting hindi niya kailanman pinagkakatiwalaan. Miss me? Tanong nito. Puno ng kumpiyansa. Napatingin si Laila sa paligid. Mabuti na lang at mahimbing pa rin natutulog ang kanyang ina. Agad niyang hinila sa Jackson palabas ng silid. Ayaw niyang magising ang kanyang ina't magtanong kung sinong lalaking ito. Pagpasok nila sa isang tahimik na hallway, binitawan niya ang mahigpit na hawak sa braso ni Jackson. Anong ginagawa mo rito? Matalim niyang tanong. Itinaas ni Jackson ang hawak na bulaklak. Dinalhan kita ng regalo. Congratulations! Gumising na ang nanay mo. Hindi niya tinanggap ang bulaklak. Wala akong oras sa mga laro mo, Jackson. Bahagyang natawa ito. Relax, Laila. Narito ako hindi lang para bumati, kung hindi para ipaalala sa'yo ang isang bagay. Nagtama ang kanilang mga mata at doon niya nakita ang seryosong tingin ni Jackson. Ang kasunduan niyo ni Felix. Biglang bumigat ang dibdib ni Laila. Hindi niya kailangang marinig pa ang susunod na sasabihin nito. Alam na niya kung ano yon.
Mula ngayon, patuloy ni Jackson. Hindi mo na pwedeng baliwalain ang kasunduan nyo. Kailangan mong sundin ang napagkasunduan. And believe me, Laila, Felix is a man who always gets what he wants. Napakuyom ng kamao si Laila. Alam ko ang pinasok ko. Lumapit si Jackson. Bumaba ang boses nito sa mas seryosong tono. Kaya sana, Laila, handa ka na sa mga susunod na mangyayari. Dahil hindi ka na pwedeng umatras. Hindi siya sumagot. Hindi niya rin inalis ang titig kay Jackson. Felix wanted to see you tomorrow. Gusto niyang malaman kung nagdadalang tao ka na ba. Sambit ni Jackson. Nanatiling tahimik si Laila habang nakatitig kay Jackson. Pero sa loob-loob niya, nagwawala ang kanyang isip. Gusto na akong makita ni Felix. Gusto niyang malaman kung buntis na ako. Hindi pa siya sigurado. Hindi pa siya nagtetest. Sa dami ng nangyayari, sa pagbabantay niya sa ospital, sa pag-aalala sa kalagayan ng kanyang ina, hindi pa niya nagawang alamin kung may pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Jackson. At kung hindi pa? Ngumisi ito, pero hindi ito isang ngiting may lambing. Isa itong babala. Then, you'll have to keep trying, Laila. Napakuyom siya ng kamao. Alam ko kung anong pinasok ko. Alam ko kung anong kapalit ng perang tinanggap ko. Anong oras niya ako gustong makita? Malamig niyang tanong. 8:00 ng gabi, sa penthouse niya. Lumapit si Jackson at bumulong. Huwag kang magpapalit. Alam mong hindi siya mahilig sa paghihintay. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Jackson. Sabihin mo sa kanya, pupunta ako. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa labi ni Jackson bago ito tumalikod at naglakad paalis. Good girl! Anito bago siya iniwan sa hallway. Pagkaalis ni Jackson, halos malaglag ang balikat ni Laila. Muli siyang napahawak sa tiyan niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Buntis ba ako? Bulong niya. At ipinagsawalang bahala na lamang niya ang sariling tanong. Kinagabihan, madilim na ang paligid nang makarating si Laila sa harap ng marangyang gusali kung saan naroroon ang penthouse ni Felix. Nakatayo siya sa sidewalk. Pilit pinapalakas ang loob. Ito na to. Harapin mo, Laila. Habang patawid na siya, biglang huminto sa harapan niya ang isang itim na van. Bago pa siya makatakbo o makasigaw, bumukas ang pinto at ilang armadong lalaki ang mabilis siyang hinila papasok. Bitawan niyo ako! Pagpupumiglas niya, pero masyadong malakas sa mga ito. May piring na inilagay sa kanyang mga mata at naramdaman niyang mabilis na umandar ang sasakyan. Nagpapanik na siya. Sino sila? Anong kailangan nila sa kanya? Ilang minutong lumipas bago huminto ang sasakyan. Hinila siyang palabas at narinig niya ang pagbukas ng malalaking pinto. Muling tinanggal ang piring niya at agad siyang napakurap sa liwanag. Nasa loob siya ng isang malawak na sala. Elegante. May mga mamahaling chandelier at antigong muebles. At sa gitna nito, may isang babaeng matanda na nakaupo sa isang grandiosong upuan. Nakatitig sa kanya ng matalim. Mataas ang kanyang postura, suot ang isang mamahaling bestida, at may presensya na tila kayang utusan ng sinuman sa paligid niya. Sa wakas, nakilala rin kita. Malamig ang kanyang boses, puno ng otoridad. Ikaw pala si Laila. Napalunok siya. Sino po kayo? At bakit niyo ako dinukot? Bahagyang ngumisi ang matanda bago lumingon sa kanyang mga tauhan. Iwan niyo na kami. Tahimik na umalis sa mga lalaki. Iniwan siyang mag-isa kasama ang ginang. Muli itong tumingin sa kanya. Ako si Amara Trinidad, ang mami ni Felix. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Laila. Mami ni Felix? Alam kong may kasunduan kayong dalawa. Patuloy ni Amara. At hindi ako natutuwa. Tila nanlamig ang buong katawan ni Laila habang nakatitig sa matanda. Dahil ngayon pa lang,
Alam niyang hindi ito ordinaryong babae. Nanatili si Laila sa harapan ng matanda at hindi niya inaalis ang tingin dito. Sa kabila ng marangyang kasuotan nito, hindi niya maiwasang maramdaman ang panganib na nagmumula sa presensya nito. Tahimik itong sumimsim ng tsaa bago muling nagsalita. Alam mo ba kung sino si Felix, Laila? Tanong nito. Malamig at puno ng otoridad. Napakurap siya. Ano bang klaseng tanong yan? Alam ko kung mayaman siya at makapangyarihan. Sagot niya ng maingat. Napangisi si Amara. Tila naaaliw sa kanyang sagot. Hindi lang basta mayaman at makapangyarihan si Felix. Siya ang tagapagmana ng lahat ng ito. Ikinilos nito ang kamay. Itinuro ang paligid. Ang marangyang sala. Ang mamahaling mga antiques. Ang chandelier na may brilyante. Ang pamilyang Trinidad, hindi basta-basta. Matagal nang nasa dugo namin ang pagiging makapangyarihan. At ang magiging anak mo kay Felix, siya ang susunod sa lahat ng ito. Nanlaki ang mata ni Laila. Hindi na siya nagulat na alam na ni Amara ang kasunduan. Pero ang paraan ng pagkakasabi nito, para bang may mas malalim pang dahilan kung bakit siya narito. At ano pong gusto niyong gawin ko? Tanong niya. Pilit pinananatiling matatag ang kanyang boses. Dahan-dahang inilapag ni Amara ang tasa nito. Gusto kong lumayo ka. Parang binagsakan ng malaking bato si Laila. Lumayo? Tumango ang matanda. Hindi ka bagay sa pamilya namin. Isa kang ordinaryong babae. Walang dugong mayaman. Walang koneksyon. Walang halaga sa mundong ginagalawan namin. Mas tumindi ang kirot sa dibdib ni Laila, pero hindi niya ipinahalata. Hindi na po ito tungkol sa akin. Matapang niyang sagot. May kasunduan na ho kami ni Felix, at kung sakaling buntis ako, hindi ko basta-bastang ipalalaglag ang anak ko. Biglang lumamig ang tingin ni Amara. Huwag mo akong susubukan, iha. Nanigas si Laila sa kinatatayuan niya. Akala mo ba kaya mo akong labanan? Marami akong paraan para mapilitan kang sumunod. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo, Laila. Dito na siya kinabahan. Alam niyang hindi ito basta-bastang banta. Ang babaeng ito ay may kapangyarihan, impluwensya, at walang takot na gawin ang anumang kinakailangan para protektahan ang pangalan ng kanilang pamilya. Pero hindi siya pwedeng sumuko. Huminga siya ng malalim bago tumingin ng diretsyo kay Amara. Hindi ko po hiniling na mapasok sa buhay ni Felix. Pero hindi ko rin pwedeng basta-basta patayin ang magiging anak ko. Kung meron man. Saglit na katahimikan. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Matapang na si Laila. Puno ng otoridad si Amara. Maya-maya, muling ngumiti ang matanda. Isang ngiting tila nagsasabing hindi pa tayo tapos. O sige, keep that child. Sagot ko ang lahat ng kakailanganin mo. Patuloy ng matanda. Malamig ang boses. Pera, bahay, edukasyon para sa bata. Basta't hindi mo na ipakikita ang sarili mo kay Felix. Kailanman. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Alam ni Laila na isang malaking oportunidad ito. Kung buntis nga siya, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa magiging buhay ng anak niya. Walang kakulakan sa pera. Walang hirap. Nasa harapan niya ang isang alok na magbibigay ng kasiguradahan, hindi lang sa magiging anak niya, kung hindi pati na rin sa kaligtasan ng kanyang ina. Pero, papaano kung hanapin ng bata ang ama nito? Papaano kung isang araw magsisi siya sa desisyong ito? At higit sa lahat, kaya ba niyang mabuhay na parang hindi niya kailanmang nakilala si Felix? Wala na siyang ibang pagpipilian. Mabigat ang kanyang dibdib nang marahang tumango siya. Sige, pumapayag ako. Isang mapanuring tingin ang ibinigay ni Amara bago ito ngumiti. Isang ngiting puno ng tagumpay. Matalino kang babae. Anito,
Alam kong gagawin mo ang tamang desisyon. Bumuntong hininga si Laila. Pinipilit itago ang kirot na bumalot sa kanyang puso. Tama nga ba talaga ang desisyong ito? Bibigyan kita ng new identity. Patuloy ng matanda. Pati na rin ng bagong bahay sa isang probinsya na malayo sa mundong ginagalawan namin. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Lahat ng pangangailangan mo at ng anak mo, sagot ko na. Tiningnan siya nito ng matalim. Pero tandaan mo, Laila, isang maling hakbang lang, isang pagtatangka lang na makipag-ugnayan ka kay Felix at mawawala ang lahat ng ito. Nanlamig si Laila. Alam niyang hindi yun simpleng banta. Kapag umalis ako, paano kung hanapin ako ni Felix? Maingat niyang tanong. Napangisi si Amara ngunit malamig ang mga mata nito. Hayaan mo kong mag-alala tungkol riyan. Napakuyom ng kamao si Laila. Ibig sabihin, gagawin niya ang lahat para hindi ako mahanap ni Felix. May oras ka pang maghanda. Ilang araw mula ngayon, aalis ka na sa buhay ng anak ko. Naglakad si Amara palapit sa kanya. Sa kamarahang hinaplos ang kanyang pisngi. Goodbye, Laila. Mula ngayon, hindi ka na kailanman magiging bahagi ng buhay ni Felix Trinidad. At sa sandaling yon, alam niyang binura na siya sa mundo ng lalaking kailanman ay hindi niya nagawang mahalin. Pero kailanman ay hindi pa rin niya makakalimutan. Makalipas ang 5 taon, sa loob ng isang opisina sa isang construction company, abala si Laila sa pagsasign ng mga dokumento sa kanyang desk. Suot niya ang isang simpleng corporate attire, puting blouse at itim na slacks, habang inaayos sa mga papeles para sa project manager. Laila, pakisigurado na ready ng lahat ng contracts bukas bago ang meeting. Sabi ng kanyang boss sa si Mr. Santiago, habang dinaanan siya. Yes sir, nakaayos na pong lahat. Sagot niya ng propesyonal. 5 taon nang nakalipas mula nang tuluyan siyang nawala sa buhay ni Felix Trinidad. Sa panahong yon, natutunan niyang mabuhay ng tahimik kasama ang mama niya at ang kanyang anak, ang 5 taong gulang na si Nathan. Matapos tanggapin ng alok ni Amara, lumipat siya sa isang probinsya sa Visayas. Doon niya ipinanganak si Nathan at pinalaki ito ng maayos na malayo sa gulo ng mundo ng mga Trinidad. Ngunit makalipas ang ilang taon, napagdesisyonan niyang bumalik sa Maynila upang makahanap ng mas magandang oportunidad para sa kanila ng anak niya. At isa pa, malayo kasi ang school sa probinsya. Habang ang mama naman niya ay nagpaiwan doon dahil mas gusto nito ang buhay probinsya. Dahil wala siyang matinding background sa construction, naging assistant siya ng project manager sa DMC Construction, isa sa mga pinakamalaking kumpanya sa bansa. At sa ngayon, tahimik ang buhay niya. Wala nang banta, wala nang kasunduan. Siya na lang at ang anak niya. O iyon ang akala niya. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, isang bisita ang dumating sa kanilang opisina. Isang lalaking matagal na niyang iniiwasan. Habang nakatutok sa laptop niya, narinig niyang bumukas ang pintuan ng opisina. Kasabay nito ang halos pagpapatigil ng kanyang paghinga nang marinig niya ang isang malalim at pamilyar na boses. Magandang hapon. May appointment ako kay Mr. Santiago. Dahan-dahan siyang napatingin. Doon niya nakita ang isang lalaking nakaitim na suit. Matikas ang tindig at mas lalong naging makapangyarihan ang presensya. Si Felix Trinidad. Parang tumigil ang mundo ni Laila. Hindi. Bakit siya nandito? Nanigas si Laila sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig kay Felix Trinidad. Hindi siya maaaring magkamali. Ito nga siya. Mas naging matikas. Mas matikas ang panga. At mas matalim ang titig kesa sa huli nilang pagkikita. Hindi pa siya handa para dito. Mabilis niyang ibinaba ang tingin. Nagbabaka sakaling hindi siya mapansin. Sir Felix, good afternoon. Magalang na bati niya habang nakayuko. Dadaan po ba muna kayo sa lounge o diretso na sa opisina ni Mr. Santiago? Diretso na.
Sagot ni Felix, malamig ang tono. Ayokong mag-aksaya ng oras. Ganun pa rin siya. Direktang tao. Walang paligoy-ligoy. Habang naglalakad ito papunta sa opisina ng kanyang boss, hindi niya napigilan ng sarili. Muli siyang sumulyap. At doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Dahil hindi na siya nakaiwas sa tamang oras, kitang-kita niya ang pagkagulat sa mukha ni Felix. Saglit itong natigilan, para bang hindi makapaniwala sa nakikita niya. Layla? Mababa ngunit puno ng tensyon ang boses nito. Parang piniga ang puso niya. Alam niyang wala siyang magagawa. Huli na ang lahat. Gumalaw si Felix palapit sa kanya pero bago pa siya makalapit, bumukas ang pinto ng opisina ni Mr. Santiago. Mr. Trinidad, pumasok po kayo. Sabay yuko ng boss niya. Naputol ang atensyon ni Felix at bumalik ang malamig nitong ekspresyon. Tumalikod ito at tuluyang pumasok sa opisina. Pero bago pa ito tuluyang mawala sa paningin niya, may isa siyang bagay na napansin. Ang mga mata ni Felix ay puno ng tanong. At alam niyang hindi siya titigilan nito hanggat hindi niya sinasagot ang mga iyon. Mabilis na lumabas si Layla ng opisina nang makitang pumasok si Felix sa silid ng kanyang boss. Pakiramdam niya hindi siya makahinga. Parang nagbabalik ang lahat ng pilit niyang nililimot. Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya sa kumpanyang ito? Alam niyang hindi coincidence ang nangyari. Sa isang malaking lungsod ng Maynila, ang pagkakataong magtagpo silang muli ay halos imposible. Maliban na lang kung sadyang hinahanap siya ni Felix. Napalunok siya. Hindi niya alam kung anong gagawin kung sakaling tanungin siya nito tungkol sa nakaraan. Tungkol sa anak nila. Hindi mo gusto ang kalabanin ako. Binalikan ng alaala ni Layla ang babala ni Amara. 5 taon nang nakakalipas. Kung malaman ni Felix ang tungkol kay Nathan, hindi siya sigurado kung anong maaaring mangyari. Maya-maya pa, bumukas ang pinto ng opisina ni Mr. Santiago. Halos hindi pa siya nakalalayo nang marinig niya ang malamig at malalim na boses. Layla! Pagtawag nito sa kanya, napapikit siya ng mariin. Wala nang takas. Huminga siya ng malalim bago dahang-dahang humarap. Nakatayo si Felix, ilang hakbang lang ang layo sa kanya. Ang mga mata nito'y nakatutok sa kanya. Puno ng tanong, pagkalito, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Mag-usap tayo. Anito, hindi utos. Pero ramdam niyang hindi ito tatanggap ng pagtanggi. Napalunok siya. Felix, hindi na tayo. Huwag mo kong subukang takasan ulit, Layla. Putol nito. Ang tinig ay may halong panunumbat. Dahil ngayong nakita kitang muli, hindi na kita hahayaang mawala ulit. Pinilit ni Layla na maging kalmado sa harap ni Felix. Pero alam niyang hindi na siya makakatakas. Hindi siya nito titigilan hanggat hindi niya sinasagot ang mga tanong nito. Felix, tapos na ang lahat sa atin. Pilit niyang pinananatiling matatag ang kanyang boses, kahit nanginginig na ang kanyang loob. Tapos? Paano naging tapos? Hindi ko nalaman kung nagdalang tao ka ba. Kung nabuntis ba kita. Mas lalong lumalim ang tingin ni Felix, para bang sinusuri ang bawat galaw niya. 5 taon, Layla. Anito sa mababang ngunit matigas na tinig. 5 taong kitang hinanap. Akala ko wala ka na sa bansang to. Pero heto ka. Nasa harapan ko lang pala. At gusto mong paniwalaan ko na aksidente lang ito? Hindi siya nakasagot. Dahil alam niyang may punto ito. Dahan-dahang lumapit si Felix sa kanya. Dahilan para mapaatras siya hanggang sa sumandal siya sa dingding. Hindi ako tanga, Layla. Anito, bahagyang lumalim ang boses. May dahilan kung bakit ka nawala. May dahilan kung bakit hindi mo ako hinarap. Kahit isang beses man lang. Ano yun, ha? Napalunok si Layla. Ramdam niyang unti-unti na siyang nauubusan ng mga palusot. Kailangan ko lang magsimula ulit. Mahina niyang sagot.
Hindi ko tinatanong kung anong gusto mo noon. Dumilim ang tingin ni Felix. Gusto kong malaman kung anong itinago mo sa akin. Dito na siya tuluyang nagpigil sa paghinga. Kitang-kita niya sa mata ni Felix. May hinala na ito. At alam niyang isang maling sagot lang, maaaring mabunyag ang lihim na matagal niyang pinoprotektahan. Bago pa man makasagot si Laila, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nilingon niya ito at agad na nanlaki ang mga mata nang makita kung sinong tumatawag. St. Luke's Hospital. Ospital? Halos mahulog ang telepono niya habang sinasagot ang tawag. Hello? Miss Laila? Sagot ng isang babaeng boses sa kabilang linya. Nasa ER po ang anak nyo. Naaksidente siya sa paaralan. Kailangan niyo pumunta ngayon. Halos mawalan siya ng ulirat. Anong nangyari sa anak ko? Nanginginig ang tinig niya. Nahulog po siya sa hagdan at nawala ng malay. Kasalukuyan siyang inoobserbahan pero mas mabuting nandito ho kayo. Parang biglang tumigil ang mundo ni Laila. Hindi na niya inisip kung anong reaksyon ni Felix. Hindi na mahalaga ang pag-uusap nila ngayon. Ang anak lang niya ang mahalaga. Agad siyang tumalikod at mabilis na naglakad palabas ng opisina na hindi nagpaalam kay Felix. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, mahigpit na hinawakan ni Felix ang braso niya. Laila, anong nangyari? Malamig ngunit puno ng pag-aalalang tanong nito. Kahit nanginginig ang katawan, pilit niyang ikinakalma ang sarili. Kailangan kang pumunta sa ospital. Mahina ngunit mariing sagot niya. May emergency. Nagtagpo ang kanilang mga mata at doon niya nakita ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Felix. Paggalito, paghihinala at isang uri ng tensyon na hindi niya maipaliwanag. Sasama ako, biglang sabi nito. Napakurap si Laila. Ano? Kung emergency yan, hindi ka pwedeng magmaneho ng hindi maayos ang isip mo. Ako ang maghahatid sa'yo. Alam niyang hindi siya nito bastang palalampasin. Wala na siyang oras para makipagtalo. Fine. Mabilis niyang sagot. Pero wag ka nang magtanong. Hindi ito sumagot. Sa halip, mabilis siyang inalalayan nito palabas ng gusali. At sa loob-loob niya, alam niyang sa sandaling makarating sila sa ospital, hindi na niya maitatago ang katotohanan kay Felix. Mabilis na pinatakbo ni Felix ang kanyang kotse habang tahimik na nakatingin si Laila sa labas ng bintana. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay at pakiramdam niya isasabog ang dibdib niya sa kaba. Nathan, Diyos ko sana okay lang siya. Wala ni isa man sa kanilang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Pero ramdam ni Laila ang mga tingin ni Felix na panakanak ang sumusulyap sa kanya. Alam niyang may kung anong gumugulo sa isip nito, pero hindi niya kayang ipaliwanag ngayon. Pagdating nila sa ospital, halos lumipad siya palabas ng sasakyan at dumiretso sa emergency room. Nathan Ramirez! Halos pasigaw niyang sabi sa nurse sa front desk. Nasaan ang anak ko? Room 203, ma'am. Katatapos lang pong dalhin doon. Hindi na siya naghintay pa at mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto. Pero habang nagmamadali siya, isang bagay ang tumatak sa isip ni Felix. Nathan Ramirez? Hindi niya maipaliwanag, pero may kung anong kumislot sa dibdib niya. At bago pa niya maproseso ang lahat, sumunod na lang siya kay Laila papunta sa kwarto. Pagbukas ni Laila ng pinto, agad niyang nakita si Nathan, nakahiga sa kama. May benda sa noo at nakasuot ng maliit na hospital gown. Nangingilid ang luha niya nang makitang mulat na ito at tila gulat sa biglang pagdating niya. Mommy? Mahina nitong tawag. Agad siyang lumapit at marahang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Baby, Diyos ko, ano bang nangyari? Nangingilid ang luha niya. Mommy, nahulog ako pero hindi naman masakit masyado. Sagot ng bata. Pilit na ngumiti. Don't cry. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niyang may presensya sa likod niya. Dahan-dahang lumingon si Laila at doon niya nakita si Felix.
Nakapako ang tingin kay Nathan. Hindi ito gumagalaw, hindi rin nagsasalita. Pero ang ekspresyon sa mukha nito, para itong nakakita ng multo. Tinignan ni Felix ang bata saka bumaling kay Laila. At doon niya nakita ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Si Nathan, kamukhang kamukha niya. "Mommy, who is he? Bakit kamukha ko siya?" Tanong ni Nathan. Nanlamig ang buong katawan ni Laila. He is my boss. Pagsisinungaling ni Laila na siyang labis na ikinasama ng loob ni Felix. Halos marinig niyang bumibigat na paghinga ni Felix. At sa mababa nito at matigas na boses, tinanong siya nito. "Laila, anak ko ba siya?" Walang prenong tanong ni Felix. Nanigas si Laila. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging ang mabigat na boses ni Felix at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ang naririnig niya. Tumingin siya kay Nathan. Walang kamalay-malay sa tensyon sa loob ng silid. Pilit siyang huminga ng malalim pero kahit anong gawin niya, hindi niya kayang itago ang totoo. Alam na ni Felix. Alam na nito ang lihim na itinago niya sa loob ng 5 taon. Pero hindi pa rin ito sumusuko. Dahan-dahang lumapit si Felix sa kama. Ang mga mata nito'y nakatutok kay Nathan at tila hindi makapaniwala. Mas lumalim ang kunot sa kanyang noon ang pagmasdan niya ang bata. Ang hugis ng mukha, ang matangos na ilong, ang malayelong titig. Hindi lang ito hinala. Alam niyang totoo ito. "Laila." Muli siyang tinignan nito ngunit ngayon ay may halong emosyon sa kanyang tinig. Galit, pagtataka, at isang uri ng sakit na hindi maipaliwanag. "Anak ko siya, hindi ba?" Wala na siyang ligtas. Wala na siyang maitatago. Dahan-dahan niyang hinigpitan ang hawak sa kamay ni Nathan. At sa basag na tinig, binitawan niya mga salitang matagal niyang itinatanggi. "Oo, Felix. Anak mo si Nathan." Nanahimik ang buong silid. Walang kumibo. Kahit si Felix ay tila hindi agad nakagalaw. Parang hindi pa rin matanggap ang revelasyong ito. "Mommy, your boss is my daddy?" Tila masiglang sambit ni Nathan na ikinatangulang ni Laila. Dahan-dahang bumaling si Felix kay Nathan na walang kamalay-malay sa bigat ng sitwasyon. Ngayon, wala na siyang pagdududa. Ang batang ito ay kanyang dugo at laman. Muling tumingin si Felix kay Laila. Ngunit iba na ang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi lang ito galit o pagtataka. Ito ay determinasyon. At sa malamig ngunit matigas na tinig, sinabi niya mga salitang nagpahinto sa tibok ng puso ni Laila. "Hindi mo na siya maitatago sa akin. Hindi na ako aalis. May karapatan ako sa anak ko." Kinabahang bigla si Laila. "No, you can't do that. Delikado ang buhay ni Nathan sa mami mo." "My mom?" Kunot noong tanong ni Felix. "Why? Ano bang kinalaman niya rito?" Napakurap si Laila. Hindi alam ni Nathan. Naalala ni Laila ang lahat. Malinaw ang bawat salitang sinabi sa kanya ni Amara noon. "Layuan mo si Felix at bibigyan kita ng buhay na malayo sa kanya." Napansin ni Felix ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Mas lumalim ang kunot ng kanyang noo. "Laila, anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ng mama ko rito?" Napalunok siya. Alam niyang wala nang atrasan to. "Ang dahilan kung bakit ako nawala, kung bakit hindi mo nalaman ang tungkol kay Nathan." Tumigil siya sandali. Sa kadahan-dahang huminga ng malalim. "Dahil yun sa mami mo." Parang natulos sa kinatatayuan si Felix. "Ano?" "Siya ang lumapit sa akin." Patuloy ni Laila. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Binigyan niya ako ng pera. Pinilit niya akong lumayo sa'yo. Sinabi niyang hindi ako dapat maging parte ng buhay mo. Na wala akong puwang sa mundo mo. At kung gusto kong maprotektahan ang anak natin, kailangan kong umalis." Nanigas ang panga ni Felix.
Hindi ito agad nakapagsalita, pero ramdam ni Laila ang biglang pagbabago sa aura nito. Ang dating galit na nakatuon sa kanya, ngayon ay napalitan ng isang mas malalim na emosyon. Pagtataksil. Huwag mong sabihing naniwala ka sa sinabi niya. Malamig ang boses ni Felix, pero ramdam ang pigil na galit. Hindi ito tungkol sa paniniwala. Mahina ngunit madiin ang sagot ni Laila. Ito ay tungkol sa kaligtasan ni Nathan. Kung hindi ako pumayag, alam kong gagawin niyang lahat para hindi mo na kami makita. At noon, hindi ko kayang ipagsapalaran yon. Saglit na katahimikan ang namayani sa pagitan nila, hanggang sa bumagsak ang kamao ni Felix sa mesa malapit sa kanya. Damn it! Matigas na bulalas nito. Tila hindi ito makapaniwala sa narinig. Napatingin siya kay Laila, at sa titig nito, nakita niyang isang bagay na hindi pa niya nakita noon. Isang lalaking hindi lang nagagalit, kung hindi isang lalaking nasaktan ng matindi. Hindi ko to palalampasin, madiin na sabi ni Felix. Akala niya kaya niyang paglaruan ang buhay ko? Na kaya niyang itago sa akin ang pagiging ama ko? Hindi niya ako matatakasan sa pagkakataong to. Halos hindi makahinga si Laila sa bigat ng sitwasyon. Samantala, malamig ang amoy ng hangin sa loob ng malawak na opisina ni Amara Trinidad. Tahimik itong nakaupo sa kanyang leather chair. Isang baso ng mamahaling alak ang hawak, habang nakatingin sa tanawin sa labas ng bintana. Ngunit ang katahimikan ay agad na naputol nang bumukas ng malakas ang pinto. Halos mapasigaw ang sekretarya sa labas nang biglang pumasok si Felix, kasabay ng matalim nitong titig na nakatutok kay Amara. Ma'am, what did you do? Madiin niyang tanong. Ang boses ay puno ng galit at pag-aalab. Marahang lumingon si Amara. Hindi man lang nagulat sa biglaang pagsugod ng anak. Napangiti ito ng bahagya at saka tinungga ang alak sa kanyang baso. Anito, tila walang pakialam. Mukhang nalaman mo na. Lalong nag-apoy ang dugo ni Felix. Lumapit siya sa mesa at mariing inilapat ang dalawang kamay doon. Nakayuko at nakatitig ng matalim sa kanyang ina. Bakit mo ginawa yun? Bumaba ang tono ng kanyang boses, ngunit mas lalong naging mabigat. Bakit mo ipinagtabo yan si Laila? Bakit mo itinago sa akin ang anak ko? Napabuntong hininga si Amara bago mahinahong inilapag ang kanyang baso. Felix, hindi mo ba naiintindihan? Ginawa ko lang ang nararapat. Nararapat? Halos mapatili si Felix. Itinago mo sa akin ang 5 taon ng buhay ng anak ko. 5 taon, Ma'am. Wala akong alam. Ni isang beses hindi ko nakita. Hindi ko nahawakan. Hindi ko naranasang maging ama dahil sa ginawa mo. Tumitig ng diretso si Amara sa kanyang anak. At ano sa tingin mo ang nangyari kung nalaman mo noon pa? Then I would be a father. Sigaw ni Felix. I would have protected Laila and Nathan. Naging siraulo ako noon para isiping magkaanak para magkaroon ng tagapagmana. But when I saw him, it changes everything. Umiling si Amara. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Felix. Isipin mo, kung hindi ko siya pinaalis, asang ka ngayon? Magiging ama ka ng isang batang walang pangalan sa lipunang ginagalawan natin. Ipapasok mo siya sa mundo ng mga Trinidad, kung saan ang bawat hakbang mo ay minamatyaga ng mga kaaway natin. Lalong lumalim ang paghinga ni Felix. Ma'am, walang karapatan ng kahit na sino, kahit ikaw, na ipagkait sa akin ang pagiging ama ko. Hindi kita pinagkaitan. Mariing sagot ni Amara. Mas lumamig ang boses. Inilayo lang kita sa gulo. Napapikit si Felix. Pilit pinipigilan ang kanyang galit. Nang muli siyang tumingin kay Amara, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Well, guess what, Mom? Anya, unti-unting tumayo ng tuwid. Tapos na ang laro mo. Hindi mo na kayang itago ang pamilya ko sa akin. Si Nathan ay anak ko at hindi mo ako mapipigilan na ipaglaban siya.
Tumahimik si Amara. Hindi ito agad nakapagsalita ngunit alam ni Felix na hindi ito matitinag ng ganun kadali. Kaya't bago pa ito makapagbigay ng sagot, bumaling si Felix at matigas na naglakad papalabas. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siyang pabalik. At isang paalala lang, Ma'am. Wag mong susubukang saktan sila ulit. Hindi na akong dating anak mo na sunod-sunuran sa'yo. At sa unang pagkakataon, nakita niyang may bahagyang pagkabahala sa mga mata ni Amara. Habang papalabas si Felix mula sa opisina ng kanyang ina, dama niya ang init ng dugo niya. Hindi siya mapakali. 5 taon siyang pinagkaita ng pagkakataong makasama ang anak niya. Ngayon, hindi na siya magpapadala. Pagdating niya sa parking lot, mabilis niyang hinugot ang cellphone at tumawag. Ilang saglit lang, sumagot si Jackson sa kabilang linya. Felix. Jackson, I need everything you can dig up about my mother's transaction in the past 5 years. Utos niya. Hindi na nag-aksaya ng oras. Bahagyang natahimik si Jackson. And what exactly are you looking for? Anything that proves she forced Laila to leave. Bank records, properties, fake accounts. Gusto kong malaman kung paano niya napilit si Laila na lumayo. Napamura si Jackson. Damn bro, sigurado ka ba? Hindi ako magpapabaya ulit. Sagot ni Felix. Mariing isinara ang pinto ng kanyang sasakyan. If my mother thinks she can control my life, she's wrong. At kung iniisip niyang kaya niyang diktahan ang buhay ng anak ko, mas lalong mali siya. Got it. I'll get my team on this. Sagot ni Jackson. Pero Felix, gagawin namin ang best namin. Pero hindi ko maipapangako na mahahanap ko lahat. Alam mo namang hindi rin basta-basta ang mami mo. Baka kami pang pag-initan niya. Napangiti si Felix, pero malamig ang ekspresyon niya. Let her try. Matagal na akong napapagod sa larong to eh. Ngayon, ako naman ang gagalaw. Pagkatapos ng tawag, agad siyang sumakay sa sasakyan at pinaharurot ito. Sa apartment ni Laila, tahimik na pinagmamasdan niya ang natutulog na si Nathan. Hinahaplos ang malambot nitong buhok. Hindi niya alam kung paano haharapin ang paparating na bagyo. Ang muling pagbabalik ni Felix sa buhay nila. Ngunit naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig ang malakas na pagkatok sa kanyang pinto. Agad siyang napabangon. May kaba sa dibdib. Sino ba yun? Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Felix. Nakatayo sa harap niya na parang isang bagyong handang wasakin ang mundong itinayo niya sa loob ng 5 taon. At sa isang tingin pa lang niya rito, alam niyang wala na siyang kawala. Hindi na ako aalis, Laila. Matigas na sabi ni Felix. Ang mga mata nito'y puno ng determinasyon. At hindi mo na ako kayang itulak palayo sa anak natin. Wala naman akong planong ilayo siya sa'yo. Gusto ko lang na wag mo siyang kunin sa akin. Napakuyom ang mga palad ni Laila habang nakatitig kay Felix. Ayaw niyang ipakita ang kaba niya pero hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya kayang mawala si Nathan. Nakita ni Felix ang takot sa mga mata niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Binawasan ang bahid ng galit sa kanyang ekspresyon. Hindi ko siya kukunin sa iyo, Laila. Mahinahon ngunit matatag na sabi niya. Pero hindi mo rin ako pwedeng alisin sa buhay niya. Napakurap si Laila. Hindi niya to inaasahan. Hindi ko rin kaya yon. Sagot niya ng mahina. Pero Felix, paano tayo? Paano natin naayusin to? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Felix. Simulan natin sa katotohanan. Hindi na tayo pwedeng magtago o magpatuloy sa kasinungalingan. Si Nathan ay anak natin. At mula ngayon, hindi ko na kayo pababayaan. Dahil sa determinasyon sa tinig ni Felix, hindi maiwasan ni Lailang matinding emosyon sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ibang tao na si Felix na mga oras na yon. Kalmado at bakas ang sinseridad sa kanyang boses. Sa sumunod na mga araw, unti-unting pinatutunayan ni Felix ang kanyang pangako.
Hindi lang siya basta nagpakita. Ginawa niyang lahat para bumawi. Isang araw, sa mamahalin na restaurant sila nag-dinner. Tahimik na umupo si Nathan sa gitna nila Laila at Felix, habang abala sa pagkain ng paborito niyang spaghetti. Paminsan-minsang tumitingin siya kay Felix, tila inaaral ang kilos ng kanyang ama. Samantala, si Laila naman ay hindi mapigilang mapansin kung papaanong natural na umaakto si Felix bilang isang magulang. Wala nang matigas at malamig na negosyanteng nakilala niya noon. Hindi mo naubos ang fries mo. Napansin ni Felix sabay kuha ng isang piraso at kinagat to. Natawa si Nathan. Sabi ni Mommy, hindi magandang masyadong maraming fast food. Ah, ganun ba? Nagkunwaring seryoso si Felix. Paano kung minsan lang? Para sa bonding natin. Tumingin si Nathan kay Laila. Halatang humihingi ng permiso. Napabuntong hininga si Laila pero hindi maitago ang ngiti. Fine, sagot niya. Pero hindi palagi ah. Yay! Tuwang-tuwang sabi ni Nathan. Napangiti si Felix habang pinanonood ang reaksyon ng anak. Ilang linggo pa lamang mula nang dumating siya. Pero alam niyang bumubuo na sila ng koneksyon. Ngunit nang tumingin siya kay Laila, nakita niyang pag-aalinlangan sa mata nito. Pagkatapos ng pagkain, habang naglalaro si Nathan sa play area ng restaurant, sinamantala ni Felix ang pagkakataon upang kausapin si Laila ng masinsinan. Laila, malumanay niyang sabi. Alam kong mahirap para sa iyong lahat ng ito, pero gusto kong malaman mo na hindi lang ako nandito dahil kay Nathan. Nandito rin ako para sa iyo. Napalunok si Laila. Hindi niya inaasahan ang mga salitang yon mula kay Felix. Ang daming nangyari sa atin, Felix. Mahinang sagot niya. Hindi ganun kadali ang lahat. Alam ko. Seryosong tugon niya. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na karapat dapat akong manatili sa buhay niyo. Tahimik silang nagkatitigan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Laila ang isang Felix na hindi lang basta determinadong makuha ang gusto niya, kung hindi isang lalaking totoo sa nararamdaman niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, tinanong ni Laila ang sarili. Handa ba siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon si Felix? At sa pagkakataong yon, hindi na dahil sa pera at kasunduan, kung hindi sa tunay na nilang nararamdaman. Makalipas pang ilang buwan, nagpatuloy ang co-parenting nila para kay Nathan. Isang tahimik na hapon, masayang naglalaro si Nathan sa hardin habang si Laila at Felix ay nagkakape sa veranda ng kanilang bahay. Pareho nilang tinatamasa ang katahimikan ng kanilang bagong buhay, nang biglang may dumating na bisita. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay, at bumaba mula rito ang isang pamilyar na figura. Si Amara, ang ina ni Felix. Napatingin si Felix kay Laila, kapwa nagtataka at nag-aalangan. Anong ginagawa ng ina niya rito? Dahang-dahang lumapit si Amara. Bakas sa kanyang mukhang lungkot at pagsisisi. Wala na ang dating matikas at matapobreng postura. Ngayon, isa siyang ina na mukhang handang magpakumbaba. Felix, Laila. Mahinang bati niya. Bahagyang bumaba ang kanyang tingin. Alam kong wala akong karapatang umarap sa inyo matapos ang lahat ng nagawa ko. Pero gusto kong humingi ng tawad. Nanatiling tahimik si Laila. Si Felix naman ay tinitigan lamang ang kanyang ina. Sinusuri kung totoo ba ang sinasabi nito. I was wrong. Patuloy ni Amara. Namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko dapat pinaghiwalay kayong dalawa noon. Hindi ko dapat ipinilit ang gusto ko kay Felix. At lalo na, hindi ko dapat pinagkaitan si Nathan ng isang buong pamilya. Napalunok si Laila. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Matagal niyang inisip kung kailan darating ang araw na aaminin ni Amara ang mga pagkakamali niya. Lumapit si Amara kay Nathan, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Nathan, apo ko.
Nanginginig ang kanyang tinig. Patawarin mo si Lola, ha? Lumingon si Nathan kay Laila. Tila naghihintay ng kasagutan. Okay lang anak. Mahina ngunit puno ng emosyon na sagot ni Laila. Dahan-dahang lumapit si Nathan at niyakap si Amara. Wala na pong galit si Nathan. Inosenteng sabi ng bata. Basta po wag mo na pong paiiyakin si Mommy, ha? Hindi napigilan ni Amara ang maluha at mahigpit na niyakap ang kanyang apo. Lumipas sa mga buwan at unti-unting natutunan ni Laila na buksan muli ang kanyang puso para kay Felix. Hindi niya ito madaling ginawa. Marami siyang alinlangan. Maraming gabing nag-iisip kung tama bang bigyan ng pagkakataon ng lalaking minsang naging bahagi ng kanyang madilim na nakaraan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, pinatutunayan ni Felix na hindi lang siya isang ama para kay Nathan, kung hindi isang lalaking tunay na nagmamahal kay Laila. Dumating ang araw ng kanilang kasal, sa isang tahimik na mala fairy tale na simbahan, puno ng mga puting bulaklak at kumikinang na ilaw. Nakatayo si Felix sa harap ng altar, kinakabahan pero excited. Kasama niya ang kanyang best man na si Jackson, na mukhang mas tense pa kesa sa kanya. Bro, hinga lang. Hindi to interrogation. Kasal to. Pabirong bulong ni Gio. Bakit ba parang pareho lang? Balik ni Felix habang pinapahira ng pawis sa noo. Dumagundong ang tunog ng wedding march at bumukas ang pinto ng simbahan. Lahat ng matay na patingin kay Laila na suot ang simple ngunit eleganteng wedding gown. Bagay na bagay sa kanyang maladyosang ganda. Pero ang pinaka-catchy sa lahat, ang obvious na baby bump niya. Kabuanan na ni Laila. Kinakabahan tuloy ako lalo. Bulong ng mommy ni Felix. Naglakad si Laila patungo sa altar. Pero sa gitna ng aisle ay bigla siyang napatigil. Napangiwi siya at hinawakan ng kanyang tiyan. Felix! Anya habang naluluha. Nagpanik na ang lahat. Oh my goodness! Manganganak na yata siya! Sigaw ng mama ni Laila. Nagkagulo na ang buong simbahan. Yung choir, tumigil sa pagkanta at nagsimula ng mag-pray. Yung mga abay, hindi alam kung tatakbo papalapit o lalayo. Si Felix, hindi makagalaw. Laila, kaya mo pa ba? Gusto mo ipagpaliban muna natin to? Tanong ni Felix, mukhang malapit ng himatayin. Hindi! Hindi ako magpapaanak sa ospital na hindi kita asawa! Pinabilis ang vows. Kahit si Father binilisan ng pagsasalita. Felix, tinatanggap mo ba si Laila bilang iyong asawa? Oo, Father. Tinatanggap ko siya kahit ngayon mismo mga anak siya rito. Sigaw ni Felix. Laila, tinatanggap mo ba si Felix bilang iyong asawa? Yes, Father! Pwede bang bisa na natin to? You may now kiss the bride. Natatarantang sambit ni Father. Hinalikan agad ni Felix si Laila. Sabay sigaw ni Laila. Sa ospital na tayo ngayon din! At ang honeymoon car nila ay tila naging ambulansya. Sa huli, hindi lang wedding day nilang napuno ng saya at kaguluhan. Naging birthday din to ng kanilang pangalawang anak. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, ay puno ng tawanan at masasayang ingay ang bahay nila. Sa garden, si Felix ay nakaupo sa duyan habang yakap si Nathan, ang kanilang 5 taong gulang na anak na puno ng enerhiya. Daddy, taas mo ko! Sigaw ni Nathan habang gigil na gustong maglaro. O sige anak, rocket ship mode tayo ah. Sinalo ni Felix si Nathan. At iniangat ito sa ere na parang lumilipad na astronaut. Sa loob ng bahay, nasa couch si Laila. May hawak na maliit na anghel. Si baby Fatima, ang bagong miyembro ng pamilya. Naku anak, sana hindi ka kasing kulit ng kuya mo. Bulong ni Laila habang pinagmamasdan ng natutulog na sanggol. Biglang dumating si Felix. May buhat na makulit na Nathan. Babe, mission accomplished. Pero mukhang pagod ng pilot natin eh. Tawa lang ng tawa si Laila habang pinanonood ang mag-ama. Felix, parang ikaw yung mas nag-enjoy sa laro nyo ah. Ganyan talaga babe.
Dapat all in sa pagiging daddy. Lumapit si Felix at umupo sa tabi ni Laila. Yumakap sa kanya at kay baby Fatima. Si Nathan naman ay umakyat sa couch at tumabi sa kanila. Isang perfect family moment. Sa tingin mo, kaya natin ng 5 pa? Tanong ni Felix. Nakangisi. Sapa ka talaga sa akin, Felix! Sigaw ni Laila. Sa ilalim ng papalubog na araw, puno ng pagmamahal at sayang pamilya nila. At doon nila napagtanto, ito ang tunay na happily ever after. Makalipas ang 1 taon ay inulit muli nila ang kanilang kasal. Sa harap ng altar, suot ang simple pero eleganteng wedding gown. Nakangiting naglakad si Laila papunta kay Felix. Ang lalaking minsan ay naging bahagi ng kanyang sakit. Pero ngayon ay siya namang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Sa tabi nila, si Nathan, suot ang maliit na tuksido. Tuwang-tuwang pinanonood ang kanyang mga magulang. At si Fatima naman na kanilang baby girl ay buhat ng mami ni Felix. At sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, nangako sila Laila at Felix na hindi na bastang matitinag ng kahit na anong pagsubok. Isang pagmamahalang hindi perpekto, pero totoo. Isang pamilya na handang harapin ang kahit na anong pagsubok. At isang kwento ng pangalawang pagkakataon na patunay na ang pag-ibig ay hindi nawawala. Ito'y laging may puwang upang bumalik at muling sumibol. Wakas!